Welcome back sa ating mga balitang basketball. Si Kyrie Irving ang magbabayad ng multa ni Nudge Marshall mga idol sa kanyang pag-attempt kanina na sapakin si Jusuf Nurkic na naunang nalapak sa kanya. Ayon kay Kyrie Irving, akong bahala sa multa, kay Nudge Marshall ako ang magbabayad. Dagdag pa ni Kyrie Irving, baka garon nga tatapusin natin ang 2024 kung saan mayroong mananapak sa NBA at baka yun ang tutulong na tumaas pa yung ating rating. Maganda itong gagawin ni Kyrie Irving sapagkat malaki naman yung kanyang sinasahod at sentimos lamang yan para sa kanya. Hindi napigilan ni Coach Steve Kerr ang kanyang sarili na magbigay ng pahayag patungkol sa pagsibak ng Sacramento Kings sa kanyang former assistant coach na si Mike Brown. Ayon kay Coach Steve Kerr ng Golden State Warriors, ibang-iba ang Sacramento Kings nung wala pa si Coach Mike Brown. Si Coach Mike Brown ang nagpapunta sa kanila sa playoff pagkatapos na sila'y mabigong makapunta sa loob ng 16 na taon. Definitely mga idol, magaling na coach si Coach Mike Brown. Kabilang siya sa mga pinagkakatiwalaan ni Coach Steve Kerr sa kanyang kupunan. Hindi naman talaga may itatanggi na nagkaroon ng magandang impact si Coach Mike Brown since nung siya'y dumating doon kasama yung kanyang coaching staff. Malaki ang nagbago sa kanilang kupunan, so balit walang utang na loob ang may-ari ng Sacramento Kings sa kanyang ginawa. Ayon pa nga kay Coach Michael Malone, walang kaklas-klas ang Sacramento Kings. Samantala, fake news ang umiikot na mga rumors at balita na si Coach Jimmy Alapag ang isasalpak ng Kings bilang pansamantalang pamalit muna sa kanilang head coach dahil si Doug Christie ang kanilang gagawing interim head coach muna. Bale sa mga ganyang posisyon, kung sino yung senior o kung sino yung mas maraming karanasan, ayun talaga yung kanyang isasalpak dyan bilang interim head coach. Walang problema kay Coach Jimmy Alapag, maganda sana kung siya So balit hindi po totoo yung mga lumalabas na mga balita patungkol sa kanya. Nagsimula bilang assistant coach sa Kings si Doug Christie simula 2021-2022 NBA season at nakapaglaro nga rin siya ng 5 taon sa Kings. Pagkatapos mabigo na makabalik si Kawhi Leonard bago sumapit ang Pasko, ngayon mga idol, opisyal na siya ay magbabalik sa January 4 o sa atin sa Philippine time ay January 5. Yan sa ngayon ang tinatarget na araw ng LA Clippers sa kanyang pagbabalik. Nakaranas nga ho ng pamamaga sa kanyang tuhod itong si Kawhi. Yan din mismo ang pumigil sa kanya na maglaro para sa Team USA. Sa pagsisimula ng regular season ay nakatakda naman sana siyang maglaro. Subalit nagkaroon siya ng setback sa kanyang injury sa tuhod mga idol na siyang pumigil sa kanya. Subalit ang mga balita, malapit na rin ang kanyang pagbabalik.